So isang napakagandang sign yung ating makikita ngayon mga ka-TH, ano. So ito yung Angkor Lock mga ka-TH, yan o. So napakaganda, napaka-perfect na pagka-angkor. So kakaiba yung kanyang design kasi siya ay nakatayo. Nakatayo siya, meaning pointing down. So hindi na siya magkalayo, hindi na tayo pupunta sa malayo pa kasi nandito na mismo sa ilalim nito, itong bato rito. So yung idea nito ay talian yung bato tapos tanggalin or hilahin and then tsaka maghukay. Okay, yan yung kahulugan ng Angkor Lock na yan. So ngayon katits, kung pag-uusapan naman natin yung layout sa ganong sign. So klarong-klaro na yung layout na ginawa nila doon is vertical tunnel lang. Hindi siya pa drift. So vertical tunnel lang. Pero kung sa tingin nyo ay hindi ito kayang hilahin or hindi kayang tanggalin kasi yung naging idea nito, ito yung top cover sa ibabaw. Pero pwede rin wala, hindi sa mismong sentro sa bato. Pwedeng sa harapan lang. So sa harapan lang mismo. Kasi sa distansya doon sa ano na yun, sa Angkor Lock, dito natin makikita yung malaking sea. So napakalaking sea na malalim. So pagtingin namin, nagulat kami kasi ang sea na ito, hindi siya normal, hindi siya katulad doon sa mga ibang sea na maliit lamang. Pero dito sobrang laki nito at saka malalim. So dito natin makikita yung mga butas na pointing down yan, no? Pointing down, hindi siya pa-drift. Kung hindi, ano lang, vertical tunnel. So, ang ibang deposito kasi katiyats ay mga, ano yan, mga drifting. Doon nagsisimula sa may creek and then papunta sa ilalim. Pero ito, pa-drifting, ay hindi pa-drifting. Pero kung sa tingin nyo ay hindi kayang hilahin yung ganitong bato, pwede yung pa-drift. Okay, magsimula di sa may gilid. Dumistansya ka lang ng mga 3 meters. And then, tsaka mag-drift sa ilalim. Tsaka isentro yung bato. Kung nasa sentro. Pero kung nasa harapan lang, doon mismo sa harapan ng Angkor Lock na may butas, ay hindi na pwedeng tanggalin yung bato. Pero yun nga, yung bato na yun pwede yung maging trap. Kasi kapag butasan mo yung harapan, and then napakabigat ng bato sa ibabaw, kung kaya bibigay yung lupa. Kaya kailangan na tanggalin yun bago magbutas. Kasi mabigat tsaka malaki. So itong letter C ay napakaganda. So yung distansya nito nasa 5 meters. Nandito yung C. Nandito yung Angkor Lock sa may unahan. So dalawa siya katiyats. Dito sa C at saka sa unahan. So dalawang deposito yung nakalagay dito. So yan o. Nandito rin yung BBM. Yung big boulder marker. Meron pa siyang arrow. You know, pointing down. Yan ay mga ano lamang, mga panligaw. Pero yung pinaka-sign ay doon sa may unahan. Ito kasi yung daanan. Dito tayo dadaan. Patungo sa kabila. Kumbaga, ito yung lumang daanan ng mga tao noon. So, itong area na ito ay maganda. Kasi may history. So, yan yung maganda sa isang area kapag may history. Marami talagang sign na makikita. Tulad na lang nito. You know. Yan ay hindi mga, ano yan, hindi yan mga nature. Ginawan talaga yung disenyo ng mga, ano noon, mga Hapon.
Meron din tayong makikita dito na giveaway sign. So ano bang palatandaan kapag mga giveaway katiyots? So makikita natin yan ngayon maya-maya. Kung ano ba yung palatandaan na mababaw lang yung item na nakalagay. Halimbawa mga 1 box or dalawang bara. Okay? So ito yon, you know. Ito yung sinasabi ko ng mga giveaway sign. Ang bato na nilagyan, maliit. Hindi siya malaki. And then yung sign na nakalagay, hindi rin siya malaki pero maliit. Okay, yan yung mga giveaway sign. So, i-follow lang yung direction na tinuturo. Pwedeng tirahin yun doon sa harapan. Pero tsamba-tsamba pa rin mga katiits kasi hindi lahat may laman. Okay, so surete talaga kayo kung may laman. Kasi yung iba ay walang laman. Ano lang yung decoy. Okay, so wala talagang item na madaling kunin. Hindi talaga yan nilagay sa plastadang area. Minsan nilagay nila yan sa area na walang sign ka makikita. Kung kaya kapag pupunta ka sa area, yung akala mo, merong laman, pero wala pala. Kasi yan ay inilagay nila, distansya, galing dito sa sign. Pero yung nilagyan nila sa deposito, wala kang sign makikita sa ibabaw. So, parang nakakalito katiits ano. Bakit doon nilagay sa isang area na walang sign ang deposito, pero doon sa area na maraming sign walang deposito na nakalagay? Okay, so ganito yan katiits. Sinadya nila yan katiits na ilagay yung item sa isang area na walang sign para hindi madaling kunin. Okay? Para hindi mahanap agad. Doon sa isang area na meron talagang sign na may tinuturo, meron silang inilagay dyan sa ilalim. Yan yung mga decoy. Panligaw. So yung kailangan gawin yan katiits, kailangan kunin yung bearing alignment. Kung kaya, ang remapping yung pinaka-importante kapag mag-explore sa area. Kasi distansya talaga yan, walang sign na makikita sa ibabaw. So bibigyan ko ng halimbawa katiits, may deposito na nakalagay sa may ibabaw ng bundok. Walang sign na makikita. Pero yung sign nakalagay, sobrang layo. So nakaturo lang siya, meron lang siyang bearing alignment. Okay, so ito naman yung isang anchor lock, yan o. Pero nakahiga. Ito yung mahirap, yung nakahiga na anchor lock. Dalawang deposito yan, sa ibabaw at saka sa ibaba. So yung ano dito, yung tunnel is vertical. Ito yung sinasabi ko na mga vertical tunnel na nakalagay sa may creek. Sa may gilid ng creek dito, letter C. Yan o. Yung C na yan, kung saan yung nakaharap, nandyan yung entrance. Okay, so dyan yung entrance na papasok sa bundok. Okay, yung idea kasi, kapag maglagay ng tunnel sa creek, hindi na malambot yung lupa. Kasi, nandyan na mismo malalim na yung nahukay sa tubig. So kapag papasok sila sa bundok, sa ilalim, nandoon na sila sa part sa may bedrock. So matigas na, hindi na siya mag-bar down. Kung kaya, dyan sila kadalasang naglalagay ng mga tunnel entrance. Yan yung isa sa mga pinakamahirap na i-recover. Kasi kapag i-locate natin yan, sentro-sentro kasi yan. Kapag i-follow natin yung pinaka-entrada, hindi na natin matukoy. Hindi natin matukoy kasi yung ilan ay na pinasabog, tinabunan. So napakahirap i-follow. Kung kaya kapag gamitan natin ng locator, sentro-sentro. Okay, so sentro ng creek or sa bundok. Pero ito sa bundok.
Kung kaya kapag doon tayo sa bundok maghukay, pointing down, nako, napakalalim. Napakalalim talaga. So, ganun lang mga katiats. So, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Follow na rin sa ating Facebook page mga ka-hunters.